Yung akin pong panganay na anak, si Seth, kabarkada po ni Jude, anak ni Pastor Roca. Nung po siya nandito pa sa Kuwait, nag-aaral dito sa Philippine School, siya po ay sinabihan ng kanyang teacher kasi yung pong candidate ng pagka-presidente nung sa kanilang ng school council ay walang kalaban. So naghanap na lang sila ng pwedeng basta na lang lumaban. So nasabihan po itong anak ko, si Seth, na sige na lumaban ka para kasi hindi po pwedeng walang kalaban. Kasi nga magaling yung babae na classmate niya at walang gustong lumaban. Kumbaga, kapag nilabanan mo siya, automatic natalo ka na. So, sinabihan po nila yung anak ko. Si Seth naman, bilang masuno rin, okay, sabi ni Seth, for the sake nga naman nasundin niya yung teacher niya, nilabanan po niya. And nagpagawa siya sa akin ng mga artworks, alam niyo, mga pinamimigay sa mga fans. So, para pag nagpupunta siya sa classroom, meron siyang pamigay. Kalimutan ko lang pindutin pala. So, sa madalit salita, nilabanan po ni Seth, at dumating po yung point na magbibigay sila ng speech. And that day, nandun po ako, kaming mag-asawa, to support him. And during that point na nagbigay po si Seth ng kanyang speech, I was so surprised na hindi ko nakita yung anak ko na ganun magsalita. Alam mo yung anak ko na yun, sobrang mahihain yun. Although tumutugtog yun sa church, pero outside, very introvert. Hindi po siya yung social na tao, hindi siya yung unang makikipag-usap sa'yo, mag-ahay, hindi po siya gano'n. Pero I was so surprised, that time na nag-speech siya, talagang hindi ko ma-imagine na siya din yung gumawa ng kanyang speech. And then after niya magbigay ng kanyang speech, talagang lahat ng tao doon talagang nagpalakpakan. And to cut the long story short, nung nag-election, landslide, si Seth ang nanalo. Hindi makapaniwala yung buong school na si Seth, tinalo niya. Yung talagang, yung anak ko, first time niya lang tumakbo. Pero yung kalaban niya, taon-taon na nandun. Yung anak ko, first time niyang tumakbo, and na-surprise ang lahat na siya po ang nanalo, landslide. And tonight, gusto kong make up tayo, mag-take off tayo dun sa idea na we cannot underestimate ang ating influensya sa mga tao. No matter who we are, hindi natin alam kung ano yung influence na meron tayo. Hindi natin alam kung paano kaparaanan tayo pwedeng gamitin ng Diyos to influence others. Now, si Hudson Taylor ay isang Christian missionary na pinadala sa China. Nagpunta siya sa China nung siguro before or mid-1800s. So nagpunta siya sa China for the very purpose na magbahagi siya ng salita ng ating Panginoon. Now, we all know na ang China ay isang communist. Isang communist na bansa ang China. And so, napakalaking challenge ito para kay Hudson Taylor. But then, we all know na sa pagtatapos po ng ministry ni Hudson Taylor sa China, ay napakaraming mga Chinese ang naging Christian, ang naniwala sa ating Panginoong Hesus at naligtas. And then, after ng panahon na naglingkod si Hudson Taylor sa China, alam ng Chinese government na napakalaki ng impact na naiwan ni Hudson Taylor. And ayaw nila na dumami pa ang mananampalataya ng mga Chino. And so, they appointed one author para sirain, papangitin yung imahe ni Hudson Taylor. So gusto nila na yung mga testimony ng mga Christians, gusto nilang masapawan yun ng pangit na balita about kay Hudson Taylor. So, they appointed one author. They commissioned one author para gumawa ng libro ng mga kasinungalingan about kay Hudson Taylor. And in the process, ito pong author na to,
while he was doing his research, nagpupunta siya sa mga bayan-bayan na pinuntahan ni Hudson Taylor, imbes na ang author na ito ay makapag-concentrate at eventually makagawa ng libro about negativity against Hudson Taylor, he ended up believing the Lord Jesus Christ. So he was converted. So, ganun ka-powerful na yung influence natin that even sa ating kamatayan, yung ating mga iniiwanan ng mga story, yung ating pong mga testimonies, is working on our behalf and giving glory sa ating Panginoon. Now, ang ating buong verse sa gabing ito ay manggagaling sa Matthew chapter 5, verses 13 to 16. Very familiar verse. But tonight, let's all revisit itong napaka-familiar na passage na ito sa Bible at tingnan natin ano ba yung mapupulot natin dito. What does it say about us being light and salt of this world? Tayo po yung manalangin muna. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Maraming salamat na kasama ka po namin sa bulwagan ito, Panginoon. Lord, you have prepared your message tonight para po sa aming lahat. Hallelujah. Lord, prepare our hearts, prepare our ears, Panginoon, na tunay nga pong ma-absorb namin, ma-digest namin fully, Panginoon, ang nutrients na nanggagaling sa iyong salita, Panginoon, upang sa paglabas po namin sa pintuang ito, Panginoon, dala-dala po namin yan bilang sandata sa aming pong mga buhay. Lord, maraming salamat. Itago mo po ako, Lord, sa iyong likuran, Panginoon. Wala po kaming ibang pangalang itataas sa aming pong kalagitnaan, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoon Jesus. Lord, sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Basahin po natin. Asin at ilaw. Basahin po natin sa starting from verse 13. Kayong mga tagasunod ko ay nagsising sa mundo. Ngunit kung magkaiba ang lasa ng asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. Wala na itong makihabang, kaya inaabong na lahat ang nagkapagpaparangan ng mga tao. Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo, at ito ay nakikita ng Diyos ay sinilagay sa ibabaw ng isang puno na inakatago. Wala taong magsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng kalalasan. Sa halip, inilagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganun din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanag ninyong inyong ilaw sa tao upang makita nila ang mabuting gawa ninyo at purihin nila ang inyong mga masasalangit. Palahin po ng Panginoon ng pagbasa mo ng salita. Ang title po ng ating pag-aaral sa gabi ito ay Born to Influence. Pinanganak upang mang-influensya. So, meron po tayong 4 na katotohanan na pag-aaralan sa gabi ito. 4 truths about a Christian influencer. Not just influencer kasi marami tayong sa panahon ngayon, palagi nating narinig yung salitang influencer, no? Yung mga vloggers, they are influencers. Yung mga vloggers, binabayaran niya ng mahal dahil alam ng mga produkto na kapag in-endorse yan ng mga sikat na mga vloggers, yung mga subscribers nila will eventually believe and follow and bibili yung produkto na yun. Diba? Yung mga sikat na mga vloggers sa Pilipinas, aside from yung kinikita nila sa YouTube, malaking part ng pera pumapasok sa kanila ay pagiging endorser. Dahil alam ng mga kumpanya na merong following ang mga taong ito. Alam niyo, yung mga sikat na mga Hollywood actors, kasi sa isang post lang nila, halimbawa ng about Pepsi, Pepsi will pay them millions. Ganun kalaki. And I remember si Cristiano Ronaldo, isang famous na soccer player, di ba? During that time na meron po siyang like press conference, yung Pepsi, nandun yata, or Coke, nasa harapan niya yung tubig at Pepsi at Coke, hindi niya ininom yung Pepsi. And you know what happened? Yung presyo ng stocks ng Pepsi just dropped. Dahil lang dun sa simpleng nakita ng mga tao na yung natinabig ni Cristiano Ronaldo yung Pepsi. Itinabi niya, hindi niya ininom. Kundi tubig yung ininom niya. Hindi po kasi siya umiinom ng soda. Oo, hindi pala umiinom ng soda. Pero yung mga ganong gestures natin ay pwedeng maging impluensya sa mga tao, di ba? And so,
4 truths about an influencer. Ano nga ba yung definition ng influence? It is the capacity to have an effect on the character, development, or behavior of someone or something or the effect itself. So it's the capacity to have an effect. Yung pwedeng yung gagawin ko ay base sa nakita ko sa'yo. Yun yung ibig sabihin ng influence. Number 1, your actions affect others. So ito yung katotohanan na dapat nating malaman sa atin pong mga buhay bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Our actions affect others. Kailangan ba nating maging prominente? Yun yung tanong dito eh. Sino ba yung mga tao na binigyan ng responsibilidad to affect others? Sabi nito, ang iyong mga ginagawa ay nakaka-apekto sa iba. Kailangan ba nating maging artista, maging sikat na vlogger? Kailangan ba nating maging sikat na singer para tayo mag-qualify as an influencer? For me, you can influence an individual regardless of your relationship with that person. Tingnan natin, kung pumunta nga lang tayo sa mga grocery stores at nakasimangot tayo, ang tendency yung kahera, sisimangutan din tayo, tatarayan din tayo. Pero pag napunta tayo sa department store and nakangiti tayo, hello, good morning po ma'am, di ba? Most likely ay makakatanggap tayo ng the same greeting. Yung mga konduktor sa bus, yung mga driver sa bus, driver sa jeepney, di ba? Yung simpleng mga salita na lumalabas sa ating mga labi, it will affect their mood. Now, sociologists, yung mga sociologists, yung mga nag-aaral ng mga tao, sabi nila, we would have affected 10,000 people in an average lifespan. Now, sa ating buhay, 10,000 tao ang kaya nating impluensyahan on average. And we're not even preaching sa salita na ito. Yun lang yung daily routine natin. Yung buhay natin na nakikita nila. Eh, hindi pa natin sinasabi dito na we are preaching the Word of God. They are only reading our actions, ang ating mga buhay, ang ating mga sinasabi, yung mga desisyon na ginagawa natin, yan lang yung mga basihan ng mga tao ito. But 10,000 people look up to us and somehow naapektuhan natin sila. Alam niyo ba that children who see physical violence between their parents are 6 times more likely to abuse their own spouse when they marry? Yung mga bata, sabi dito, na lumaki na nakikita nila yung nanay at tatay nila na nag-aaway, nag-uumbagan, is more likely, 6 times more likely, na kapag nagkasawa sila, sasaktan din nila yung mga pangasawa nila. It's the exposure. Yung nakikita nila yung nanay at tatay nila, na sinasaktan ng tatay niya yung nanay nila. Tumatatak sa isip po yan ng mga bata. How about yung mga bata na nandun sa family na nag-aaway ng mga magulang, nagsasakitan, at siya din ay sinasaktan ng kanyang mga magulang? Now look at the number. It's 12 times more likely na abusuhin din nila yung kanilang mga pangasawa. Ganun kalaki yung effect ng exposure sa ating mga buhay. Kung ano yung nakikita natin sa ating mga magulang. Ano yung environment na kinalalakihan natin ng ating mga anak? It will eventually manifest sa kanilang paglaki, sa kanilang mga choices, how they treat other people. Now, dun sa opening scripture natin kanina, sinabi doon ng ating Panginoon, we have to be salt and light of this earth. Ano ba yung purpose ng salt? Diba? Ang salt is preservative. Ang light, nagpapaliwanag naman sa kadiliman. Those are the 2 basic uses ng light at salt. Pero wag nating isimulin yung mga uses na yun, diba? Salt is a preservative.
Now the question is, are we preservative? Are we lights of this world? I remember there was this one time sa aming dun sa luma akong trabaho, sa aming office. Nung araw na yun, nawala ko yung susi nung pajero ng department namin. Yung halaga ng susi na yun, pag pinaduplicate mo, will be around 90 KD. 90 KD. And ako actually hindi ko pala nawala, pero ako yung huling nakapirma. Ako yung huling nakapirma dun sa login sheet, pero I remember, sigurado ako na inilagay ko doon, sinurrender ko. Pero ako kasi yung huling pumirma, ibig sabihin ako yung huling gumamit. So hindi ko alam kung paano nawala. And eventually, I know na ako po yung magbabayad ng 90 KD na yun. I was really sad and worried na ayokong magbayad ng 90 KD. But at the same time, I was just praying to the Lord, Lord, tulungan mo akong lumabas yung susi. I was probably worried, pero hindi yun nakikita sa aking actions. But deep inside me, I was praying. And you know what? In the midst of worrying, sa kalagitnaan na nag-aalala ko, at the end of that day, lumapit po sa akin yung isa kong ka-office mate. Sabi niya sa akin, brother, sabi sa akin, sa weekend kasi, birthday ng asawa ko, sabi niya. Pwede ba kitang maimbitahan na ikaw yung mag-pray dun sa birthday ng asawa ko? Kasi maraming mga invited. Sabi niya, gusto kong mag-share ka lang ng word of God. Sabi niya. Kasi marami akong mga kaibigan, sabi niya, nandun. And you know what? Yun yung ipinakita sa akin ng Panginoon na even dun sa point na I was so desperate, paano na lang kung nagmagtul ako o nagsalita ako ng hindi maganda, paano kung nagdabog ako? Di ba? So yun yung ipinakita sa akin ng Panginoon na yung ating mga testimony is very important na ingatan natin. Even kung ano yung lumalabas sa ating mga labi. Kung galit tayo, may problema tayo. Yun yung ipinakita sa akin ng ating Panginoon doon na, Lord, salamat, sabi ko na hindi ako na-tempt na magalit, awayin yung mga kasamahan ko dahil nawawala yung susi. Sino sa inyo? Dahil alam ko na ilagay ko doon eh. Pero purihin ang Panginoon na pinakita sa akin ng Panginoon kung gaano kahalaga na ingatan natin ang ating mga testimonies. Kasi marami tayong mga kasama, kaibigan sa flat, kasama sa trabaho na nakatingin sa ating mga buhay. Binabantayan nila ano yung mga lumalabas sa ating mga bibig. Alam nila kung may problema tayo, tinitingnan nila kung paano natin hinahandle ang mga problema, ang mga pressure. Alam nila kung may problema yung families natin sa Pilipinas, tumawag yung asawa natin sa atin, nanghihingi ng tulong. Alam nila how we are taking those problems. And yun ang gagamitin ng ating Panginoon to affect them. Dahil ang number one, di ba? Our actions will affect others. Ang ating pong mga actions will have long-term and short-term effects. Tandaan po natin yan. Katulad ng cashier, na sinabi ko kanina halimbawa, na immediately makikita natin how they respond sa mga lumalabas sa ating bibig. At yung ating mga anak, mga kaibigan, na in the long run, they will remember kung ano yung nakita nila sa atin. Number two, you are given a specific task. Ikaw, tayo ay binigyan ng isang natatanging gawain. Katulad ng buwan, na ang kanyang responsibilidad is to transmit yung light na nanggagaling sa araw. The same thing with us. Bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, yun ang ating specific task. To radiate kung ano yung liwanag na nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. Bakit ko sinabing to radiate? Kasi hindi naman tayo yung ilaw. Di ba? Ang buwan, ang trabaho ng buwan is just to reflect kung ano yung liwanag na nanggagaling sa araw. And so we are not the light. We are not the source of the light. Tandaan po natin yan. Kasi makaisipin natin tayo yung ilaw. Hindi tayong ilaw.
meron tayong mga kanya-kanyang ilaw dahil sa liwanag na nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. We are only reflecting. Hindi tayo nagniningning on our own. Kasi that's self-glorification. Ito-glorify natin ang ating mga sarili. Kung akala natin yung mga buhay natin, yung nakikita ng iba, hindi. Ang glory ng ating Panginoon ang nakikita nila sa ating mga buhay. So that's the risk. Pag nakita natin na tayo na yung mabait, tayo na yung mabuti, tayo na yung magaling. Okay? So we are given a specific task. And that is to reflect the goodness of the Lord Jesus Christ in our lives. Na gusto kong bigyan ng caution ng bawat isa. No? In this time and age, ang daming tao ang may dalawang klaseng buhay. Isa yung buhay na totoo at isa yung virtual life. Isa yung Facebook life. Alam niyo ba yung sinasabi ko? Di ba? Ang daming mga tao, ang iba yung mundo nila pagdating sa social media. Nung nakita mo, ikaw pala yan? Bakit? Hindi mo na siya nakilala kasi bakit iba yung itsura mo sa... Di ba? Ang dami kasi nating ipinopost, ang dami nating pwedeng gawin sa social media that can somehow mislead other people. Gusto nating makita nila tayo na sobrang ayos, sobrang perfecto ang buhay, di ba? Ganun eh. But regardless of our position in life, ang sabi dun sa kaninang binasa natin, hindi itinatago ang ilaw sa kung saan hindi makikita ng ibang tao. And our task, sabi doon, is to put the light kung saan makikita ng maraming tao. Sabi dun sa verse 15, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. Hindi tayo nagsisindi ng kandila at inilalagay natin sa baba at itinatago natin. Sa isang madilim na lugar, when we try to light a candle, we make sure na inilalagay natin sa taas para lumiwanag yung kwarto. And our task, ang ating pong obligasyon bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, hindi lang hawakan yung kandila, kundi make sure na itinataas natin yung kandila. Now, tandaan natin tayong lahat ay may hawak na kandila. The only question is, how are we holding the candle? Paano natin hinahawakan yung kandila? Saan natin nilalagay yung kandila? Yun yung tanong sa atin sa gabing ito. Saan natin nilalagay yung kandila? Saan natin nilalagay yung ilaw? Sa lugar ba na kung saan nagbibigay ng liwanag sa iba? Or may mga times na itinatago natin yung liwanag na yan dahil ayaw nating ma-identify na tagasunod tayo ng ating Panginoon. Ay, ayoko malaman niya na born again ako, baka tanungin niya ako. Di ba? May mga ganun may mga ghost Christians ha. Alam mo yun, yung hindi mo alam, walang nakakaalam na Kristiyano siya. Dahil hindi sila proud na sabihing tagasunod sila ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo yung mga guideposts sa streets, yung mga kung saan may mga tusalmiya, may mga arrows, may mga signs. One time, I was driving na papuntang avenues, and meron akong nakitang isang street post na blanco. And at that time, nakita ko very applicable sa atin. Yung signpost na yun. Kasi tayo, we are empty vessels na kung ano yung nilalagay natin sa ating mga puso, sa ating mga buhay, ito ang lumalabas sa atin. Di ba sabi sa Bible, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Sabi, the good man takes in good things, and the evil man takes in bad things. And out of the abundance of the heart, the mouth speaks. And so tayong lahat, nakikita ko, we are all guideposts na binabasa ng mga tao.
We give directions base sa lumalabas sa ating bibig, base sa ating buhay. Yun yung direksyon na nakikita ng mga tao sa ating buhay. Alam niyo, natutuwa ako sa virtual church si Jonah. Kung yung mga ma-attend sa virtual church, si Jonah, mga 3 weeks ago yata, 1 month, napunta po siya sa virtual church. Pero prior to that, dahil sa tindi ng problema ni Jonah, nandun na siya sa point na hawak-hawak niya na yung Clorox, iinumin niya na. Pero purihin po ang ating Panginoon, ang Panginoon ang gumawa ng kaparaanan na merong isang kapatid na taga-virtual church na nagdala sa kanya doon. And now, talagang super active na siya and she was really renewed. Talagang makita mo talaga napaka-aggressive niya na ngayon sa ating Panginoon. Now, yun tayo eh. We are pointing people sa ating Panginoon. Yun ang ating responsibility. No matter where we are. Kaya yung mga kapatid natin sa virtual church, alam nila yan. We take advantage of technology. We take advantage of social media. Dahil dyan natin pwedeng i-meet ang marami nating kababayan. Now also, 1 month ago, alam nyo, nakita ko yung sarili ko na sobrang nalungkot dun sa nakita ko sa Facebook, yung isang Pilipinang nagpakamatay dito sa Kuwait. I was so desperate, I was so sad nung nakita ko na Lord. Sabi ko, Lord, bakit hindi namin ito naabot? Bakit walang mga kapatid na nakaalam nito? Alam mo, yung vision na ibinigay ng ating Panginoon sa virtual church. Kung ano yung limitation ng physical church, wala yun sa virtual church kasi lahat tayo nasa Facebook, lahat tayo, dami natin kaibigan. Alam niyo ba, isang boost lang natin ng content sa Facebook, aabot nun ng napakaraming Pilipino dito sa Kuwait. And karamihan sa inyo, meron sa inyo na abot dahil dun sa content na yun, na ibinus ng virtual church. Now, yun yung ating responsibility na we have to point all of them. Alam niyo ba na merong 260,000 Filipinos dito sa Kuwait, 260. And out of that 260, 170 ang nagtatrabaho sa bahay. 170! And that's the missional gap. Pag sinabi kong missional gap, before, akala ng mga churches, eto na yung mga Pilipino. Pero nung nakita natin yung numbers, wala pa sa kalahati pala yung umaattend sa mga physical church. Karamihan ng mga kababayan natin hindi nakakalabas. And we can only reach them through social media, through virtual church. Kaya napakalaki ng ministry ito. Hindi kayang gawin ng isa, dalawa, or ng FLCC lang. Kaya ang vision ng virtual church is to share the strategy sa iba pang mga Filipino churches dito sa Kuwait, sa buong Gulf. Yan ang vision ng virtual church. At kaya tayong lahat ay gagamitin ng ating Panginoon para natin abutin ang napakarami pa nating kababayan. I-message natin sila just by sending the link. Sabi lang natin, kapatid, meron kaming virtual Bible study mamaya 10 o'clock, may 11:30. Di ba? Meron nang umaattend sa atin sa Saudi, sa Qatar, kung saan-saan dito sa Middle East, meron na rin sa Pilipinas. So again, tayo pong lahat ay mga guidepost, tayong lahat ay mga binigyan ng responsibilidad ng ating Panginoon na humawak ng ilaw. So the question is, what are we doing with that light? Next, we are positioned strategically. Ikaw, ako, ay itinalaga sa akma at mahalagang lugar. Now, the word that I want to give emphasis is yung word na strategic. Strategically. Ano ibig sabihin ng word ba na strategically? This is a very familiar setting. Ano yung nakikita nyo dyan sa picture na yan? Jollibee. Jollibee, Jollibee at McDo, di ba? Now, that's strategy. Alam nyo ba ang McDonald's or ang Jollibee sa Pilipinas, hindi sila
magtatayo ng isang restaurant sa isang bayan na hindi nila pinag-aaralan ano yung kapasidad ng mga tao sa bayan na yon na bumili ng mga bagay na mamahalin. Mag-aantay ang Jollibee, muna titingnan mo ng Jollibee, anong klaseng mga shops ang meron sa bayan na yon? Meron bang mga shops doon na nagtitinda ng electronics? Meron bang shops na nagtitinda ng mamahaling mga sapatos? Mga imported na mga sapatos? Meron na bang mall doon sa bayan na yan? Ilan ang tao? Magkano yung average na sweldo? Lahat ng yan pinag-aaralan ng Jollibee bago sila magtayo ng restaurant. And kapag sinabi nila magtatayo na sila sa isang bayan, hindi lang din basta-basta. They will have to study lahat ng kalsada sa bayan na yon, kung saan may pinakamaraming traffic ng tao. Nasaan yung terminal ng bus? Nasaan yung simbahan? Nasaan ang eskwelahan? Nasaan ang ospital? Lahat yan ay pinag-aaralan ng Jollibee at McDonald's. At kapag nagtayo na ang Jollibee dun sa sentro, katabi ng Jollibee, katabi ng simbahan at ng ospital, ilang buwan lang susunod ang McDonald's. Pansinin nyo, di ba? Yan ang scenario sa Philippines because that's the strategy. Alam ng bawat isa na kapag nagpunta yung Jollibee dyan, hindi bababayaan ng McDonald's na suluhin ng Jollibee yung kita. Kasi alam niya na kapag nagtayo ang McDonald's, susunod din ng Jollibee. Alam nila pareho na pinag-aralan ng kanilang competitor yung area. Now, that strategy, alam nila na may pera dun sa bayan na pinupuntahan ng isa sa kanila. Now, we are positioned strategically. Ang sabi kanina, ay bakit lumayan mo siya na? We are positioned strategically. You are positioned strategically. Kung nasaan tayo ngayon, ay hindi isang aksidente. Hindi aksidente kung saan tayo nilagay ng ating Panginoon. That's the truth. Ang sabi rito, di ba, doon sa binasa natin kanina, ipinakita ng ating Panginoon na tayo ay kinukumpara sa isang bayan na nakalagay sa itaas ng isang, ano sa Tagalog yung hill? Burol. Na ang isang bayan na nasa taas ng burol ay very visible. Nakikita, very strategic. Lahat ng mga taong naliligaw, pag sinabi mong doon sa bayan, sa burol, makikita niya agad, alam niya. So, very visible, very strategic yung lugar na alam ng tao, makikita niya agad kung saan siya pupunta. Now the question is, and here's the real scenario, bakit ang daming mga Kristiyanong nagkasabing, bakit ba ako napunta dito sa amo na to? Bakit ba ako napunta dito sa company na ito? Ibig bang sabihin, hindi alam ng Diyos na pinaglilingkuran mo kung bakit ka napunta dyan sa company na yan? Ibig bang sabihin, hindi ka mahal ng Diyos, bakit ka niya dinala dyan sa amo na yan na masungit? No, kapag sinabi natin yan, we are concluding, sinasabi natin na hindi makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahil pinabayaan ka niyang mapunta ka dyan sa amo na yan. Pinabayaan ka niyang mapunta dyan sa company na biglang na-bankrupt. Now, nasan na yung Romans 8:28? Diba, that in all things, God works for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose. Ang sabi sa Romans 8:28, hindi aksidente ang mga nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi natin pwedeng husgahan na pangit ang nangyayari sa ating challenges. Yun ang sabi sa Romans 8:28. Ang sabi doon, kapag dumadaan sa pagsubok ang isang mananampalataya, alam ng Diyos yun. May purpose, may plano. And so therefore, mamadaliin ko na itong number 3. Sa madalit sinasabi niyan, huwag kang mag-complain kung nasan ka. Do not complain. Kaya ka nandyan, maaari. Kaya ka nandyan sa amo mo na yan, na mataray, para mo siya ipag-pray. At para humahaba naman yung pasensya mo. Di ba? Kasi maiksi lang yung pasensya mo eh. Tapos hindi ka rin mahilig mag-pray, magdasal.
Kaya nilagay ni Lord yan para umaba ang pasensya mo and para matuto kang ilapit sa Panginoon yung sitwasyon mo. Maraming mga reason ng Panginoon. Kung sigurado ka na anak ka ng ating Panginoon, you have the assurance na kasama mo ang Panginoon no matter what the situation is. Ano man yung sitwasyon, kasama mo ang ating Panginoon. I have been to so many situations na nawalan ako ng trabaho pero pinanghawakan ko ang ating Panginoon. Ilang beses na akong nawalan ng trabaho, ang daming mga temptation na maghanap ako ng trabaho o bumili ako ng visa, pero hindi ko ginagawa yun. Sabi ko, Lord, if it's your will na mawalan ako ng trabaho, then. Pero alam niyo, ang Panginoon, ang expertise ng ating Panginoon ay yung last minute rescue. Alam niyo ba yun? Yung very dramatic, nakakala ng mga tao, talong-talo ka na. Pero yung nandun ka na lugmok ko na ipapakita ng ating Panginoon na buhay siya. And kaya tayong pabangunin ng ating Panginoon. Yun ang gusto ng ating Panginoon, yung maipakita sa mga tao na buhay siya sa ating mga mananampalataya. And I can really testify na buhay ang ating Panginoon. And so, no matter what, kahit na yung sinasabi nila yung kumapit ka na sa Patalim. Sa patalim, no. Hindi kang kakapit sa patalim kahit nagipit ka na. Kumapit ka sa Panginoon, huwag sa patalim. Amen. Alam niyo ba may dalawang kaparaanan kung paano nga hawakan ang patalim? Yung kutsilyo. There are two ways to hold a knife. It's either you hold it by the handle or you hold it by the blade. Paano ba tayong humawak ng kutsilyo? Hinahawakan ba natin dun sa blade na masusugat tayo? O hinahawakan natin dun sa hawakan para natin siya magamit? Now, it's up to us. Paano natin gagamitin yung mga kutsilyo na yan? So, let's use for our advantage kung saan man tayo nilagay ng ating Panginoon. Gawin natin nagniningning ang ating buhay para makita ng mga tao nasa paligid natin na buhay ang ating Panginoong Hesus. And lastly, you are equipped to do the work. Ikaw ay may kakayahan na gampanan ang iyong pagkatawag. Lahat tayo, pagkatawag po natin is to share Jesus. Yun ang ating pagkatawag. Meron tayong mga spiritual gifts. But eventually, yung mga spiritual gifts na yan ay binigay sa atin para ultimately magamit natin yan para makilala ng ibang tao, ng maraming tao ang ating Panginoong Hesus. Ang pagkatawag natin ay Matthew 28:19, the Great Commission. Go, therefore, and preach the gospel. Yan ang ating pagkatawag. Palagi natin naririnig yung salitang default features. Pag bumibili tayo, pag meron tayong mga phones, ta? Yung mga phones na yan, nakalagay default features. So yung mga salesman, sabi niya, ito yung mga default na feature nito. Ano ba ibig sabihin ng default feature? Ang ibig sabihin ng default feature, ito yung factory settings. Na nung binili mo yan, doon inilagay ng Apple yung settings. Anong ibig sabihin? Pag binili mo yan, pag ginamit mo yung camera, kahit na nung binili mo ito, ang sabi nito, halimbawa yung camera na yan, yung smartphone na yan, ang sabi niya, ang kayang ikuha ng camera nitong smartphone na ito ay like 50 megapixels. Sobrang laki. Sobrang megapixels. So, ikaw naman, tuwang-tuwa ka na. Ang ganda pala ng iPhone na to, 50 megapixels. Pero hindi mo alam, yun yung factory, hindi mo alam na nung binili mo ito, ang factory setting niya ay yung VGA. Ang ibig sabihin ng VGA, ito yung lowest quality ng litrato na pwedeng ikuha ng smartphone. Now, yun naman yung built-in features ng telepono na to, yun yung kaya niyang kumuha ng litrato na 50 megapixel. Pero kanyang default feature ay yung VGA, yung pinakamaliit. Kaya, alam niyo ba, ang dami-daming mga tao ang bumibili ng smartphone na hindi naman nila alam gamitin. Hindi nila alam yung settings. Alam mo yun, super proud lang sila, naka-iPhone ako, pero hindi naman nila alam gamitin. Hindi nila alam yung mga features
ng kanilang gadget na binili na 300 KD, 350, 400. Pang-chat lang naman kasi hindi naman nila alam. Now, default features at built-in features. Bakit ko ba sinabi ito, mga kapatid? Dapat pag bibili ka. Tama, kung bibili kayo, so tanongin niyo muna ako. Bakit ko ba ito sinabi? Kasi, alam niyo, tayo po, bilang mga tao, we are all sinners. Kasi baka tanongin niyo ako, paano ako makakapag-witness, Pastor, napakamakasalanan natin napakamakasalanan natin, wala naman akong talent, wala akong skill, wala akong gift. Diba? Am I even capable of doing something good? Diba lang tayo makasalanan? Yes. By default, we are all sinners. By default, ibig sabihin, yun yung factory settings natin Nung pinanganak tayo, dala-dala na natin yung kasalanan na yan, makasalanan talaga tayo. Paano natin malalaman na makasalanan ng tao? Merong isang social experiment na pinakita sa mga bata. Mga batang wala pang muwang. Alam niyo yung may pagkain yung bata, tapos may nangingi sa kanya, ay niya ibigay. Wala naman nagtuturo dun sa bata na maging selfish. Wala nagtuturo dun sa bata Pero, yun tayo. Yun yung nature natin bilang mga tao. Tayo makasalanan. Kahit wala tayong nakikitang modelo, wala tayong nakikitang halimbawa, ang nature natin ay makasalanan. Selfish. Yan ang nature natin. Subalit, if we are going to study, ano ba yung sinasabi ng ating Panginoon? Ang ganda na sinasabi dito sa Ephesians chapter 2, verse 10. At dito natin makikita na kahit pala tayo makasalanan, we are God's masterpiece. Sabi dito, sapagkat tayo ay kanyang pinakamahusay na gawa. Alam niyo ba itong verse ito? Hindi. No, hindi ba? Sinasabi dito na tayo ay masterpiece ng ating Panginoon. Hindi tayo patapon. When we accepted the Lord Jesus Christ, tayo ay naging masterpiece. So, huwag natin mamaliitin ang ating mga sarili kasi hindi tayo ginawang basta-basta lang ng ating Panginoon. Tayo ay kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ang ganda, di ba? We are God's masterpiece. Para tayo gumawa ng mabuting bagay. Yan yung ating built-in features. Ang nakakalungkot, maraming mga Kristiyano, maraming mananampalataya, hindi nila alam yung built-in features. That we are capable of doing good. Ang problema, hindi natin ini-explore kasi hindi natin kilala ano ba yung makukuha natin sa ating relasyon sa ating Panginoon. The deeper our relationship with Jesus becomes, the more na nakikita natin ano ba yung pinapagawa ng Panginoon through us. Now, if there's something na gusto kong matandaan nyo sa gabing ito, it's this. We are God's masterpieces. Pinakamahusay na gawa tayo ng ating Panginoon. Hindi nagkamali ang Panginoon sa atin. Di ba, si Elon Musk, pag sinabi ni Elon Musk na itong masterpiece ko, yung Tesla, sabihin niyan, sobrang proud ni Elon Musk pag sinabi niya yan. Alam niya na pinagbuhusan niya yan ng oras, pinagbuhusan ng isip, pinagpuyatan, tinesting niya yan ng maraming bagay. Yan ang si Elon Musk lang yun. What about ito? Sinasabi ng ating Panginoon, you, my son, you, my child, you are my masterpiece. Amen. So huwag tayong alam ng Panginoon kung ano yung pinagdadaanan natin. And ultimately, ang purpose ng mga pinapadaan na challenges at pagsubok ng ating Panginoon sa ating mga buhay is meant not to destroy us, but to build us up. Ulitin ko yan yung mga problemang dumadaan sa ating mga buhay, hindi yung design para sirain tayo. Hindi yung virus na pinapadala sa atin para tayo sirain, para tayo patayin. So those problems, those troubles, those challenges are meant to make us stronger. Amen? Amen. So sa gabing ito,
me close dun sa panawagan na saan man tayo dinala ng ating Panginoon, kapatid, we are influencers. We are influencers. Akala nyo ba, kailangan may lumalabas sa ating mga bibig para ka maging influencer, para ka maging isang Kristiyano? Hindi. Even our lives speak volumes na binabasa ng maraming tao. Kung masipag tayo sa ating trabaho, tinitingnan ng mga tao yan. And they will trust the Lord Jesus Christ. Dahil sa mga nakikita nila sa ating buhay. Meron akong kasamahan nun na Amerikano. Isa siyang atheist. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala sa Diyos. Walang Diyos. Hindi lang ako nagkaroon ng napakahabang opportunity to be with him. Ilang buwan lang kami nagkasama. Tapos, nawala na yung company namin yun, yung CSA. Yung CSA. Pero before we parted ways, bago siya umuwi sa States, I was able to share the good news sa kanya while driving. And sabi niya sa akin, bago siya bumalik sa US, sabi niya sa akin, salamat na isinare mo sa akin yung tungkol sa pananampalataya mo, sabi niya. And you know what? Sabi niya, if ever that I will come to the point that I will have to choose sino yung pananampalatayaan ko, I will choose Jesus because of you. Sabi niya. Atheist siya. Well, hindi siya tumanggap sa ating Panginoon, but he was exposed. Na-expose siya sa gospel. Sabi niya, if ever na darating yung point that I will have to accept ang isang Diyos, I will choose Jesus. Sabi niya. And so let it be na ganyan ang maging mindset ng mga taong nakapaligid sa atin. If ever that they will accept the Lord Jesus Christ, it's because yung mga testimony na nakita nila sa ating buhay. Amen po ba? Amen. So let's summarize. Sabi nito, your actions affect others. You are given a specific task. You are positioned strategically. You are equipped to do the work. Si Dr. John Geddy, nagpunta siya sa isang bansa noong 1848. And ginamit siya ng ating Panginoon doon for 24 years. Si Dr. John Geddy. Hindi ko mabasa itong salita ng bayo doon, anitium. Hindi ko alam kung saan din niya, pero dinala si Dr. John Geddy doon sa anitium noong 1848 para mag-minister. Nung namatay na siya, nakalagay doon sa epitaph. Ano sa Tagalog yung gano'n, yung sa lapida. So nung namatay na si Dr. Geddy, nakalagay doon sa lapida niya, sabi niya, when he landed in 1848, there were no Christians. When he left, when he died in 1872, there was no atheist. Ganun katindi yung impact niya. Nung dumating siya, walang Kristiyano. Nung umalis siya, nung namatay na siya, wala nang atheist. Amen. Tayo po manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Salamat po for the wisdom that comes from your word, Panginoon. Salamat that truly, O Lord, kami pong lahat ay napagpala, kami po ay natuto, Panginoon, sa isa pang paalala mo, Panginoon, that we are all your masterpieces, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat. At patawarin mo kami for those times, Panginoon, na sinisi namin ang aming mga sarili, makita namin ang aming mga sarili na hindi importante, hindi mahalaga, Panginoon, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon. Salamat sa gabi ito na naunawaan, nakita namin, Panginoon, na we are masterpiece. We are your masterpieces, Panginoon. At hindi ka nagkakamali, Panginoon, sa ating pong mga pinagdadaanan. Hallelujah. Lord, sa gabi ito, dalangin ko na patuloy kang mangusap sa aming pong mga puso. Patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, na ilaw, asin, Panginoon, sa anumang lugar mo kami inilagay. It's not an accident, Panginoon, na nandito kami sa Kuwait. It's not an accident na meron kaming mga employers na ganito, ganyan. It's not an accident na nandito kami sa mga companies na ito, Panginoon. But Lord, you have a purpose. You have a purpose, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon,
Salamat that you made us realize, Panginoon, na makita anuman yung layunin na yan na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Yes. Panginoon, maraming salamat sa aking po mga kapatid sa Modern Conquerors Church. Amen. Salamat, Panginoon, sa mga testimonies ng bawat isa. Salamat that through our lives, through our testimonies, Panginoon, through our network of believers dito sa Kuwait, Panginoon, we will be able to share the good news at unti-unti, slowly but surely, Panginoon, maabot po namin ang amin po mga kababayan dito sa Kuwait at sa buong Middle East, Panginoon. Lord, thank you. Lead us to those people, Panginoon, who are desperate, who have problems, yung mga magpapakamatay na, Panginoon. Lord, lead us to those people, Panginoon, and give us boldness, Panginoon, na ma-share ka namin po sa kanila, Panginoon. Lord, maraming salamat. Hallelujah. Lord, thank you. Sa iyo po namin ibinabalik lahat ng pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.